Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So po natin ating Bible sa Matthew chapter 6. Begin verse 9. Ito po ang sinasabi, babasahin ko sa NIV. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name, your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ilapit po tayo sa verse 10. Hallelujah. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan salita na pag-aaralan po natin sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa napakagandang umaga ito ang pinatulog sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan. Maraming salamat sa kagalingan, sa lahat ng sakit karamdaman, sa pag-ito nagsabi, by your stripes, you're healed. Maraming salamat, Panginoon, for your financial provision. Minsan pa, lagi hindi mo kami pinagkukulang, pero maraming salamat po rin, Lord. Maraming salamat sa kalayaang pinagkaloob sa amin. Kami po ay malayo na kapag-aaral ng salita mo. Lagi po namin sinasabi sa pong Pilipileo, karangalan ng pag-aaral ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay. Ang salita mo ay totoo. Ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hindi po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mamuna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, para po namin maunawan at maisagawa lahat ng salita mo na aming kong pag-aaralan. Lord, maraming salamat, pinupuri ka namin, dahil banal na Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan, inahin po namin ang tagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, pamagat po ng ating pag-aaralan, thy will be done, or your will be done. Ang kalooban mo ang masunod. Di ba may kinanta tayo kanina? Your will be done in our lives. So, pamagat po ng ating pag-aaralan, thy will be done. O, your will be done. Kalooban mo ang mangyari. Meron pong isang pastor, yung pong kanyang matalik na kaibigan ay nasa ospital at nag-aagaw buhay. Nasa point of death na po siya sapagkat mabuha po yung kanyang sakit. Sabi nga po ng doktor sa mga pamilya, sa pamilya, ipagpasa Diyos na lang natin. Di ba pag yung lagi ang lengguwahe ng doktor, kapag ang isang pasyente ay talagang medically speaking, wala nang pag-asa, ang sasabihin ng doktor, ipagpasa Diyos na lang natin. Nang ibig sabihin yung doktor, miski hindi mananampalataya, naniniwala siya, miski wala nang pag-asa medically, pero kaya pa rin pagalingin ng Panginoon. Amen. So yun po yung kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan. So yung pastor po ay talagang nalungkot po siya, siya po ay marudog yung kanyang panalangin, siya po ay lumuhod at siya po ay umiyak sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, spare mo po yung buhay ng aking matalik na kaibigan. Panginoon, dagdagan mo po ng ilang taon yung buhay ng aking kaibigan dito sa lupa. Siya po ay umiyak sa Panginoon. Habang siya po ay umiyak, may narinig po siyang mensahe galing sa Diyos. Sabi po ng Panginoon sa kanya, willing ka ba
na yung taong idadagdag ko sa buhay ng iyong kaibigan dito sa lupa ay papawasin ko sa buhay mo. So yun po yung mensahe narinig niya. Sabi ng Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, dagdagan mo pa ng ilang taon ang buhay ng aking kaibigan. Ang message niya narinig sa Panginoon, willing ka ba? Na yung taong idadagdag ko sa buhay ng iyong kaibigan dito sa lupa ay babawasin ko sa buhay mo. So sabi ng pastor, ay nung narinig niya ay sabi niya ay bumalis tibok ng kanyang puso. Pinagpawisan siya ng marapot at hindi niya alam kung ano ang isasagot sa Panginoon. Hindi niya malaman kung sasabihin niya sa Panginoon, sige po, yung babawasin niyo, yung idadagdag niya po sa buhay ng aking kaibigan, bawasin niyo po sa buhay ko. Hindi niya po alam sasabihin, hindi masabing, Lord, hindi po pwede. So siya po ay nanahimik, hindi niya alam ang kanyang pong isasagot sa Panginoon. Pero naalala po niya yung panalangin na ating Panginoon sa Kristo doon po sa Garden of Gethsemane. Naalala po niya sa Matthew chapter 26 verse 36. Sabi ng Panginoon doon, kung maaari ay alisin mo ang saro ng paghihirap nito sa akin, gayon pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So naalala niya po yun. So kaya siya po ay muling nanalangin, sabi po niya, Panginoon, kung maaari po, i-spare mo yung buhay ng aking kaibigan. Panginoon, kung maaari po, dagdagan mo ng ilang taon pa yung buhay ng aking kaibigan. Gayon pa man, hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, not my will, but your will be done. Matapos po siya manalangin, nagkaroon po siya ng kapayapaan sa puso. Sapagkat alam na alam po niya, anuman ang mangyari sa kanyang kaibigan, yun po ay kalooban ng Panginoon. Sa palagay po natin, ano ang nangyari sa kanyang kaibigan? Ang nangyari po ay yung kasi panalangin, your will be done. So, ang nangyari yung pong kalooban ng Diyos. Ano sa palagay niyo ang nangyari sa kanyang kaibigan? Taas ang kamay nung nagsasabing namatay. Taas ang kamay nagsasabing nabuhay. Sabi niya, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ano pa nangyari? Nabuhay po yung kanyang kaibigan, gumawa ng himala ang Panginoon. Sa gusto lang marinig ko, your will be done. Kasi minsan tayo, pinipilit natin. Pinipilit natin yung kalooban natin. Pinipilit natin yung kagustuhan natin. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Naalala ko si Ina. Minsan po ay nasa evangelista. Ako lang po yung nagbabantay sa kanya. Nung pong araw na yun ay biglang may nangyari sa inay. Tinawag kay doktor, ano na ginawit? Inay. Pagkatapos ay talagang, habang pinagmamasdan ko ay talagang nasa point of death na. Sabi ng doktor sa akin, pinilipat po natin ang ospital para madala po sa ICU, sa ibang ospital nilipat. So ako ay sabi ko, Panginoon, pero sabi ko, ano po yung percentage kapag ang aking pong nanay ay inilabas natin dito, dadalhin sa ibang ospital, ano po yung percentage na siya ay mabubuhay? Sabi sa akin ng doktor, wala tayong sigurado. Wala tayong kasigurado. So po ay tumawag pa kay ate, ayaw ni ate. So nakikita ko nanay ko ay yung talagang, yung talagang point of death na. Tinanggal na nga po yung mga nakakabit at ano tawag doon? Re-revive na lang. Ako po ay lumabas, hindi ko kaya tingnan yung ginagawa ng mga doktor Ako po ay lumabas at ako po ay umiiyak, nananalangin ako. So bilang anak, ay talagang umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, Panginoon, kayo po bahala kay inay. Panginoon, dagdagan mo pa ang kanyang buhay. Sabi ko, Lord, lahat ng talata sa Bible, patungkol sa healing, ikinot ko na. Lord, sinabi mo sa mga salita ng Bible, lahat ng talatang kabisado ko sa Bible, patungkol sa kagalingan, na ang Diyos ay nagpaping, nakot ko na. Ang panalangin ko, Panginoon, dagdagan mo pa, Lord. Miski 1 taon, 2 taon. Magbe-birthday ko nanay ko, malapit na, birthday ng nanay ko. Regalo na lang, Panginoon.
Regaluhan mo pa ng ilang taon ang buhay ng nanay ko, mag-anniversary pa tayo no. Mag-church anniversary po. Baka pwede kong regalo mo sa amin bilang church anniversary yung buhay ng nanay ko. Umiiyak po ako. Pero talagang hanggang sa bandang dulo, sabi ko, Panginoon, kung ano po ang kalooban mo sa pumas mo. Ikaw nakakarap ko mas makabuti sa nanay ko. Katapos tinuwago ko nga si Ellen eh. Sabi ko nga punta ko dito kasi inaano na lang eh. O nire-revive. Umuwi na ako. Hindi ko kayang tagalan. Pagdating ni Ellen sa ospital, umalis na ako. Hindi ko kayang tagalan. Yung ginaganon siya eh. Habang ako ay lumalakad, umiiyak ako eh. Sabi ko, Panginoon, parang ako. Kung ano ang kalooban mo sa pumasarap. Di ako umuwi. Siguro mga ilang minuto na kalipas, nag-message Ellen, patay na si inay. Kasi isa kasi meron pagkakataon na pinipilit ko natin. Panginoon, sige po, dagdagan mo pa. Lord, ganito po. Pero hindi pala gano'n ang gusto ng Panginoon. Pinakamaganda, thy will. Lord, yung kalooban mo ang masunod. Ito po yung pinakamagandang panalangin na pwede po natin ipanalangin. Thy will be done. Lord, ang kalooban mo po ang masunod. Pag binasa po natin itong ating binasang talata, ito pong thy will be done, ito yung pangatlong request sa talatang ito. Ang unang request sa verse 9, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Yun ang unang request. Hallowed be thy name. Sa verse 10, second request, your kingdom come. Pangatlong request sa verse 10, your will be done on earth as it is in heaven. So Romans number 1, the meaning of thy will be done. Ano po ang ibig sabihin ng ang kalooban mo ang masunod? What does it mean to pray thy will be done? Ano po ang ibig sabihin kapag tayo po nanalangin ng thy will be done? Sino po yung nananalangin na laging pagdating sa dulo, Lord, kalooban mo ang masunod? Sino po yung nananalangin ng gano'n? Amen. Ano po ang ibig sabihin kapag tayo nanalangin thy will be done? The best commentary of the scripture is the scripture itself. Ang pinakadamest na komentaryo ng Bible, yung mismong Biblia, ang Biblia ay nagpapaliwanag ng kanyang sarili. Meron pong sariling interpretation ng Bible. The Bible interprets itself. So the scripture, the best commentary on the scripture is the scripture itself. So kung gusto po natin na malaman kung ano ang ibig sabihin ng thy will be done, hanapin po natin sa Bible yung exact na salita na thy will be done. Meron po pang talata sa Bible na mababasa tayo na exact na sinabing thy will be done. Meron po sa binasa natin kanina. Sa Matthew chapter 26 verse 36. Ang sabi po doon, Matthew 26 verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet as I will, but as you will. Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito, gayon pa man, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ito po yung sa Garden of Gethsemane, na kung saan ang ating pumunta sa Kristo ay nanalangin before His arrest and crucifixion. Bago po siya arrested at ipako sa krus sa pinagpunta sa Garden of Gethsemane, at siya po ay nanalangin, your will be done. Yung pong original Greek text, as well as in English, ito po yung exact same word na sintinuro sa atin ni Cristo sa Matthew 6:10, your will be done. Ibig sabihin sa Matthew chapter 26 verse 39 na sinabi ni Jesus, thy will be done, your will be done. The same words, same meaning doon sa tinuro niya sa atin sa Matthew 6:10, thy will be done. So, ibig sabihin, hindi lamang po basta itinuro sa atin ni Kristo ito pong salitang ito. Ito pa ginamit niya mismo sa kanyang sarili in His own real life situation. Hindi lamang basta sinabi sa atin, tinuro, kundi siya mismo ginamit niya sa kanyang sarili, sa kanyang pong real life situation. Ano po yung ating matututunan kay Jesus nung ginamit niya po yung salitang itong thy will be done? Sabi po doon,
Alam po ni Jesus kung ano ang kanyang kaharapin. Alam po ni Jesus na siya po ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa Matthew chapter 26 verse 36, sabi po doon, si Jesus po ay nagpunta sa Garden of Gethsemane. Sa verse 37, ang sabi po doon, Matthew 26 verse 37, say, he began to be sorrowful and troubled. Sabi ko, siya po ay nagsimulang mapaghabag at maghirap ang kanyang kalooban. Ulitin ko natin. Alam ni Jesus kung ano yung kanyang kakarapin. Alam ni Jesus makakaranas po siya ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ko sa verse 37, nagsimula po siyang mapaghabag at naghirap ang kanyang kalooban. Sa verse 39, binasa po natin kanina, going a little further, he fell with his face on the ground and prayed. Nagpatira ka sa yung kanyang mukha, nakaganon po sa lupa. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ama, kung maaari, alisin mo po yung pakihirap daw sa akin. Gayong paman, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Ulitin natin, alam po ni Jesus kung ano ang kanyang pagdadaanan. Alam po ni Jesus, hindi lamang kahiyan, hindi lamang physical torture ang kanyang dadanasin, kundi alam ni Jesus na dadalhin po niya sa sariling katawan yung poot ng Diyos para sa kasalanan ng sangkatauhan. Alam niyo po yun. Hindi lang kahiyan, hindi lang physical torture, kundi alam po niya na dadalhin niya sa kanyang katawan mismo yung wrath of God, yung poot ng Diyos para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa pagiging tao, kasi po nung si Kristo na katawang tao, 100% tao siya, 100% Diyos. Hindi po nawala yung kanyang pagiging Diyos. Bilang tao, ayaw po ng ating Panginoon sa Kristo maranasan yung hirap sa krus ng Kalbaryo. Bilang tao. Yan sabi niya sa katapat, Ama, kung maaari, alisin mo ang saro ng pagdurusa daw. Gayon pa man, sa kanyang sabi bilang tao po siya, ayaw niyang maranasan yung hirap ng kamatayan sa krus po ng Kalbaryo. In his humanity, Jesus did not want to die on the cross. Pero sa kanyang panalangin, gayon pa man, hindi po ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ayaw po ni Jesus na maranasan yung torture on the cross. Ayaw niya maranasan yung pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Ayaw niya bilang tao. Pero sa kanyang panalangin, gayon aman. Hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban, not my will, but your will be done. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa verse 42, he prayed again, and this time he said the same word we find here in Matthew 6:10. 3 times. Sa verse 44, he left them and went away once more and prayed 3 times, saying the same things. 3 beses po niyang ipinanalangin na Ama, kung maaari, hindi lang 1 beses, 3 beses na ipinanalangin. Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghirap na gayon pa man, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ulitin ko natin, bilang tao, ayaw po ng ating Panginoon Kristong mag-undergo ng suffering sa krus ng Kalbaryo. Ngunit sa kanyang panalangin, sa po'y determinado, ipinasakop yung kanyang kalooban, sa po'y determinado at alam po niya na kalooban ng Diyos, na sa po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. Miski ayaw niya, hindi yung kalooban niya ang nasunod, kundi yung kalooban po ng ating pong Panginoon. Kaya siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para dalhin yung bigat ng ating mga kasalanan. So in his prayer, he surrendered and determined not to do what he wanted to do, but to do what the Father needed him to do instead. Sa kanya pong panalangin, isinurrender niya, isinuko niya po yung kanyang kalooban sa Diyos sa Father. Determinado po siyang huwag gawin yung gusto niyang gawin.
Kundi ang ginawa niya kung yung kailangan niyang gawin na sinasabi po ng katawan niya, na mamatay sa krus po ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nung si Kristo nagkatawang tao, alam niya kung ano maranasan. He was born to die. Alam niya po yan. At bilang tao, ayaw niyo maranasan. Tao po sa 100% tao. Kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman po niya. Wala pong pagkakaiba, 100% tao. Kaya sa bilang tao, ayaw niyang maranasan yung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Alam niya kung ano yung hirap. Pero ang kanyang panalangin, Lord, kayo pa hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo po ang masunod. Sabi po ng mga Bible scholar, sabi pa, yung nangyari sa Garden of Gethsemane is one of the most strongest arguments for biblical teaching of salvation through Christ alone. Sabi po ng mga Bible scholar, yung nangyari sa Garden of Gethsemane, no si Kristo yung 3 beses na nanalangin, Ama, kung aari, alasin mo sa akin ang saro ng paghihirap at gayong paman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. 3 beses po siya nanalangin na ayaw niyang maranasan. Pero ang kanyang sinabi, Panginoon, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ang sabi po ng Bible scholar, this is one of the most strongest arguments for biblical teaching of salvation through Christ alone. 3 beses niyang sinabi, Ama, kung maaari, alasin mo ang saro ng Panginoon. Kayong paman, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, wala pong ibang paraan. Wala pong ibang paraan. Naisip ang God the Father kung paano natin mararanasan yung kapaturan ng kasalanan. Walang ibang paraan kundi si Jesus. Walang ibang paraan para ang tao mapunta sa langit. Walang ibang daan kundi ang ating pong Panginoon sa Kristo. Kung meron pang paraan, baka nag-isipan ko, sige, huwag kayo mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ito na lang ang gagawin natin. Wala po. Walang ibang paraan. Walang sino man ang pwedeng magdala ng bigat ng kasalanan ng tao. Kundi si Kristo lang. Bakit po? Si Kristo po'y walang kasalanan. Hindi pwedeng tubusin ng tao kanyang kasalanan sapagkat ang tao po'y makasalanan. So wala pong ibang paraan para ang tao maligtas. Wala pong ibang paraan para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng tao, kundi sa pamagitan lang ni Jesus Christ. Kaya sabi po ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except by me. Siya lang ang daan. Thy will be done. Ano po ang tinuturo sa atin? Itinuturo po sa atin na katulad ni Jesus, meron tayong mga bagay na ayaw natin gawin. Mayroon tayong mga bagay na hindi natin feel na gawin. Pero katulad ni Jesus, tayo po'y lumuluhod, isinusuko yung ating kalooban, sinusurrender yung ating buhay, at sinasabi po natin, Panginoon, hindi yung kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Di ba, mayroon mga bagay tayong gano'n na ayaw natin gawin. At hindi natin feel gawin. Pero dahil nanalangin ang kalooban mo masunod, isinurrender natin yung kalooban natin. Isinurrender natin yung ating karapatan at diniling natin, Lord, yung kalooban mo po ang masunod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doing God's will is a fundamental to the very nature of Christianity. Ito po yung fundamental sa pinakakalikasan ng Kristiyano. Choosing not to do God's will, ito po yung magiging takot kung saan po tayo ay mapapahiwalay sa Diyos. Kaya nga ang tayo pinapahiwalay sa sapagkat pinili po ng Diyos na sundin ang kanyang sariling kalooban. Very fundamental sa Christianity yung pagsunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Si Jack Quarles, seminary professor, ito po yung sinabi niya, in the Garden of Eden, Adam and Eve said, not as you will, but as I will. Sabi po niya, sa Garden of Eden, ang sabi na Adan at Eva, hindi ang kalooban mo ang masunod, kundi ang kalooban namin. Kaya nga po doon sa Garden of Eden, sa halip, nasundin yung kalooban mo. Di ba tatandaan po natin? Sabi ng Panginoon kay Eva, kaya huwag mong kayo kakain na anumang bunga po ng kain sa alamanan. Yun ang sabi. Pero ano po sinabi ng kaaway? Sabi po ng kaaway, hindi kayo totoo mamamatay. Sinabi ng Diyos niya sapagkat alam niya, kapag kayo kumain ng bunga ng kain, magiging parang Diyos, malalaman niyo ang mabuti masama.
Sa Garden of Eden, ang kalooban nila ang sunod, hindi ang kalooban ng Panginoon. Sabi po niya, in the Garden of Gethsemane, Jesus said, not as I will, but as you will. Hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Adam and Eve, sabi po niya, Adam and Eve rebelled against God and said, we will be like God, we want to do our will instead of His. Sabi po doon, sabi po niya, si Eva sa Adam po yung nag-rebelde laban sa Diyos at sinabi po na gusto namin maging Diyos. Di ba tatanda natin, sabi ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos na wala kayong kakain ang mga bunga ng punong kain sa halaman sa Genesis chapter 3? Sabi po ni Eva, hindi naman pwede namin kainin ang lahat ng bunga ng punong kain. Wag lang yung bunga ng punong kain na sa gitna. Pag kinain daw namin, kami at tinawakan kami ay siguradong mamatay. Sabi po ni Satanas, na ninukuban yung ahas, sabi ko, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi ng Diyos yan sapagkat alam niya kapag kinain niya yung bunga ng punong kain, magiging parang Diyos kayo. Malalaman niyo ang mabuti at masama. So yun po yung nangyari, hindi yung kalooban ng Diyos ang sinunod nila, kundi ang kalooban nila. Kaya po nangyari, sila po ay napiwalay sa Diyos, pinalayas doon po sa paraiso ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil po dyan, yung kanilang kasalanan na ipasa sa atin. Yung kanilang kalikasang makasalanan na pasa po sa atin. And we make the same choice to this day. Ginagawa pa rin po natin. Miski alam natin ito ang kalooban na hindi pa rin natin sinusunod, gusto pa rin natin yung kalooban natin. Kasi yung kasalanan ni Eva na napasa po sa atin, yung sinful nature, yung makasalanan kalikasan na ipasa sa atin. Pero salamat na born again po tayo, wala na yung sinful nature. Sabi ng Bible, we are partakers of divine nature. Nung na-born again po tayo, yung pong banal na kalikasan Diyos ang taglay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero gayon po man, bagamat nag-rebelde si Eva at si Adam, yung kasalanan na ipasa sa atin, sobra-sobra po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Panginoon at dahil po dyan, Kanya pong isinugo ang Kanyang kaisa sa anak na matay sa krus ng Kalbar para sa ating kasalanan, para mapalaya po tayo sa kaparusahan ng kasalanan. Amen. So, to pray your will be done means that we have come to a time when we surrender our life to God to do what He wants us to do, not what we want to do. Amen. Kasi kung tayo, yung ating pong sarili, ang kalikasan po natin, makasarili tayo. Marami po tayong plano sa buhay. Marami po tayong gustong gawin. Amen. Marami po tayong gustong gawin eh. Kaya nga lang, minsan yung ginagawa po natin ay hindi yung kalooban ng Diyos. Kapag tayo pinanalangin, kaya nga po sinasabi natin, kapag tayo nanalangin, Lord, kalooban mo ang masunod, ibig sabihin, hindi yung kagustuhan natin ang masunod, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Amen. Kasi pag yung kagustuhan ng Diyos ang ginawa natin, mapapahama po tayo. Kalooban po ng Diyos. Kalooban po ng Diyos na tayo gumawa every Sunday. Kalooban po ng Diyos. Sabi ng Hebrews 10:25, kalitaan. Dumalo sa pagtitipon. Pero ang problema, alam natin bilang mananaman na kalooban ng Diyos na dumalo every Sunday, pero nagdadalawang isip po tayo. Lord, ngayon po yung linggo, Lord, kalooban mo po ba na kayo matisya na kalooban ng Panginoon? Alam natin na kalooban ng Diyos na tayo pumunta sa church, pero nagdadalawang isip pa rin tayo. Pero inuuna pa rin natin. Ibig sabihin, hindi yung kalooban ng Diyos ang sinunod natin, kundi yung sarili nating kalooban. Palakpakan po natin ang Panginoon. To pray, your will be done means that there will be things that we want to do or feel like doing it, but God say to us, no, it is not my will for you to do that. Amen. So pag tayo pinanalangin ng thy will be done, meron po mga pagkakataon na gusto natin gawin itong isang bagay nito at talagang feel na feel natin na gagawin po natin,
Pero ang sabi ng Panginoon, no, hindi ko kalooban na gawin mo yan. Amen. Kaya napakalaga, ano man ang gagawin natin, talagang pinagpipili natin kung kalooban ng Panginoon. Ito yung gusto natin gawin, pero kung tayo pinanalang, dahil will Lord, kalooban mo ang masunod, at sinabi ng Lord, gusto ko pong mangibang bansa, Panginoon. Gusto ko pong mag-asawa na, Panginoon. Gusto ko po, Panginoon, ganito ang gawin ko, Lord. Pero ang kalooban ko ang masunod, ibig sabihin, pinahingin tulutan mo ang Panginoon na hindi yung kalooban mo ang masunod. Kasi pag yung kalooban natin ang masunod, mapapahama po tayo. Ang Diyos kaya naman, hindi po nagplano ng Diyos ng masama laban sa atin. Hindi po nagplano ng bagay ang Panginoon na makakasira sa ating buhay. Kaya napakalaga sa ating buhay yung pong kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo na lang, Lord, your will be done. Panginoon, gusto ko po ang aking anak ay maging isang nurse. Pero ayaw po ng aking anak. Kaya panalangin din siya ng mga nanay, Lord, kumbinsihin mo po yung aking anak na pumayag siya na siya po ay mag-aral ng nursing. Ganun po ba yun? Hindi po gano'n. Panginoon, gusto ko po kung ikaw nanay, Lord, gusto ko po ang anak ko ay mag-aral ng maging nurse ang aking anak, Panginoon. Kasi po ang kanya mga tita, ang kanya pong mga uncle, ang aming lahi ay puro nurse, doktor. Gusto ko sa anak ko maging isa pong nurse. Subalit, hindi ang kalooban ko po ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pero minsan kasi pinipilit. Di ba? Kasi minsan, dahil ang lahi po ay puro doktor, pag nag-aral, ang nasa isipan mo doon, maging doktor ka rin, maging nurse ka rin. Naalala po yung anak ni Miriam. Kasi si Miriam po ay, yung attorney. Naging judge pa nga po siya. So yung kanya pong anak na lalaki, kinakailangan, mag-abuga siya. At siyempre, si Miriam po ang gusto niya, kung ano yung pamantayan niya, maging pamantayan, hindi po gano'n. At mismo po yung anak, ayaw po ng anak yung kurso. Pero dahil nanay gustong maging abogado siya, nape-pressure po yung bata. Ayaw ng bata. Pero pinipilit ni Miriam, pinipressure at hindi po pwedeng ang grade niya ay mababa. Ano po nangyari? Nagpakamatay po yung bata. Hindi niya nakaya kasi bakit? Hindi niya gusto eh. Hindi niya gusto yung kurso. Kaya tayo po mga magulang, kung ano yung kurso, kung ano po yung kurso na isip natin, huwag po natin ipili. Lord, ano po yung kursong na gusto mo sa aking anak, Panginoon? Ano yung kurso mo? Ano ba yung kursong nararapat sa kanyang kalooban mo masunod? Hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban ng anak, hindi yung kalooban mo, Panginoon. Para sureball po tayo. Huwag natin ipili. Lord, gusto ko pong mag-abroad. Pagpalain mo po ang desisyon ko, Panginoon, na ako yung makapag-abroad. Tapos, nag-abroad, ganda-loko-lokong buhay sa abroad, sinisip ang Panginoon. Dapat, Lord, gusto ko pong mag-abroad, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa, pero hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. To pray your will be done means that there may be other things like Jesus faced that we really do not want to do, but like Jesus, we are going to kneel before God and say, nevertheless, thy will be done. Amen. Meron mga bagay na kinakaharap tayo na ayaw po natin gawin, pero katulad ni Jesus, sinurrender natin ang ating kalooban, lumug tayo, sinabi natin, Panginoon, your will be done. Gagawin ko ito, Panginoon, ito na gusto kong gawin na hindi. Dahil ikaw ang aking Panginoon, gagawin ko, Panginoon. Kasi ito ang kalooban mo, Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Sean Thomas, in a very real sense, praying thy will be done is a daily Gethsemane. Sabi po niya, praying thy will be done is a daily Gethsemane. Ano po yung Gethsemane? Doon po lumod si Jesus Christ at tatlong beses na kinalangin, Ama, kung maaari, alisin mo yung saro ng paghihirap ng gayong paman, hindi ang kalooban, kundi ang kalooban mo. Kaya ang sabi po niya, praying thy will be done is a daily Gethsemane. Sabi pa po niya, it is a daily reversal of Garden of Eden. Ito po yung daily reversal. Kabaliktaran, araw-araw na kabaliktaran ang nangyari sa Garden of Eden. Kasi sa Garden of Eden, yung kalooban nila ang sinunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. Sabi naman, huwag kayong kakain ng anumang bunga. Sabi ng Panginoon, yung kakainin, yung bunga ng punong kain na kapag kinain nyo, siguradong mamamatay kayo. Subalit ang sinunod po nila, yung kalooban nila, kinain nila. Kasi sabi ng kawan, magiging parang Diyos kayo, malalaman nyo ang mabuti at masama. Kaya ang sabi po ni Sean Thomas, praying thy will be done is a daily reversal of Garden of Eden. It is a daily reenactment of the Garden of Eden in our lives. It is putting to death our own desire, our own will, our own way, and recommitting ourselves to Jesus Christ as our Lord, which means that we are committed not to do our will, but His will. Amen. Kapag tayo ay nanalangin ng thy will be done, isinusuko po natin yung ating kalooban sa Panginoon. Isinusuko po natin yung ating desire. Sinusuko po natin yung ating kaparaanan. Sinusuko po natin yung ating kagustuhan. At ikinukumit po natin sa Panginoon na hindi yung kalooban natin, kundi ang kalooban po ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya po kayo ay naandito sa umagang ito sapagkat sinunod nyo yung kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban natin, linggo ngayon Pag linggo, nasa kasyalan Di ba? Linggo, yung iba, linggo laban-laban Pero dahil sinunod nyo yung kalooban ng Diyos, na andito po kayo. At yun po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yung nga po yung sinasabi natin, na miski alam natin yung katotohanan, alam natin na kalooban ng Diyos na dumulo sa gawain, pero pagdating ng Sunday, nagdadalawang isip pa po tayo, namimili pa tayo. Ano ba ang pipiliin ko? Pinagpipray ba natin yun? Lord, linggo po ngayon. Ano ba pipiliin ko? Ako ba'y pupunta sa church? O pupunta po ako dun sa kaibigan kong birthday? O pupunta po kami sa mall, in-invite po ako ng akin. Ano po ang pipiliin ko, Panginoon? Pinagpipiliin mo natin. Wala po tayong pipiliin. Hindi po dapat nananalangin ng gano'n kasi ang linggo, Sunday is for the Lord. Wala po tayong pagpipilian. Wala pong mas titimbang sa Sunday. Ito po yung corporate celebration. Wala pong titimbang. Yung po yung pinakamatimbang na walang pwedeng dumaig. Miski yung, kung may dumating kang bisita, 20 taong kayong hindi nagkikita araw ng linggo, pero ang puso may kumiti sa Panginoon, abay isasama mo sa church, pagkatapos na hindi kayo mamasyan, magbanding kayo magkaibigan, ang malaga, inuna mo yung kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praying thy will be done is a daily Gethsemane in which we surrender our will to Jesus as our Lord every day. Kaya nga po napakalaga kapag tayo nananalangin, Lord, kalooban mo po ang masunod. Sino po dito na ang gusto niya yung kalooban Lord ang masunod sa kanyang buhay? Amen. Kasi pag ang kalooban ng sa ating buhay, hindi po tayo mapapahama. Dadalhin po tayo hanggang sa dulo. Doon po sa ating journey to heaven. So yun po yung Romans number 1. The meaning ng thy will be done. Romans number 2, His will is to be done on earth as it is
in heaven. Ang kanyang kalooban ng masunod dito sa lupa para ng sa langit. Kapag tayo pinanalangin ng Lord, yung kalooban ng masunod dito sa lupa para ng sa langit, we are praying na hinihingi po natin yung direksyon ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito pong praise na dito sa lupa para ng nasa langit, ito po ay napakahalaga sa panalangin na ito. We are praying for God's will to be done here on earth through us just the way He designed it up in heaven. Ibig sabihin, pag tayo pinanalangin, Panginoon, kalooban mo masunod dito sa lupa para ng nasa langit. Ibig sabihin, ang Diyos po, meron na po siyang plano. Meron po siyang plano na na-establish sa langit sa lahat ng bagay na mangyayari sa lupa. Ang Diyos po ay merong plano sa buhay natin. Established na sa langit. Kaya pag nanalangin po tayo, Panginoon, yung kalooban mo sunod dito sa lupa parang sa langit, hinihiling natin, Lord, kung ano po yung plano mo sa akin na established sa langit, yun po yung mangyayari sa akin dito sa lupa. Amen. Lahat ng bagay established na po sa langit. Yung mga mangyayari sa bansa Pilipinas, established na po yan. Kaya pag tayo na lang, Lord, yung kalooban mo ang musunod dito sa langit, dito sa lupa, parang lang nasa langit. Pinagpe-pray po natin, yung kalooban ni Lord, yung plano ni Lord sa atin, established sa langit, na sa kung mangyari at maranasan natin dito sa lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This teaches us that God has a plan in heaven for how things are to be done here on earth. Established na po yung plano ng Panginoon sa langit. Sa lahat ng mangyayari sa lupa, established na po. Nakaplano na sa langit. Kaya kapag doon sinabi natin, kapag tayo na lang, Lord, yung kalooban mo po sa bansang Pilipinas ang mangyari gaya na, ano ba yun? Lord, yung kalooban mo sa langit, yung kalooban mo sa Pilipinas ang mangyari in earth at it's in heaven. So pinapanalangin natin na yung plano na establish sa langit para sa Pilipinas, ang Diyos po hindi magpaplano ng masama. Amen. So yung magandang plano sa Pilipinas, ay pinagpili Lord, yung kalooban mo masunod dito sa lupa para lang nasa langit sa bansang Pilipinas. Pinagpipray po natin na kung yung establish na plano para sa Pilipinas, ay siya pong mangyari. Amen. Dito sa lupa, kaya napakalaga po niya. Yung panalangin niya, palakpakan po natin ng Panginoon. Sabi po ng Psalm 103, verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Amen. Ang Diyos po, hindi lamang po siyang giant spectator up in the sky who is just watching whatever we do. Hindi lang po sa giant spectator at kanyang pinagpamata kung ano ang gusto po natin gawin. He has a specific plan in this world. Meron po sa specific na plano sa bansang Pilipinas, sa mundo. Meron po sa specific na plano kung paano yung mga bagay na mangyayari sa church. Meron sa plano specific sa church, established sa heaven. Meron planong ang Panginoon sa iyo, established na sa heaven. Na pananalangin po tayo, Lord, yung kalooban mo ang masunod dito sa lupa, parang nasa langit. Pinagpipray natin ano yung plano sa atin, established sa heaven. Hindi po yung mangyari. Ang Diyos may meron magandang plano sa bansang Pilipinas. Yung nangyayari sa ating pong bansa, kaya nga ang prayer natin, Lord, yung kalooban mo sa aming bansa mo sunod. Yung kalooban mo sunod sa aming bansa dito sa lupa, parang nang nasa langit. Kasi po maganda yung plano nito sa bansang Pilipinas. Ayon po sa mga prophecy, the Philippines will be the sacred people of the Lord. Ito po yung huling sandata ng Panginoon sa huling panahon, gagamitin na Lord, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tayo po magiging missionary sending nation. Secret people ng Panginoon. Napakarami po nag-prophesy ang bansang Pilipinas, pagpapalain ng Panginoon. Hindi po magiging secret people, hindi po makakalabas ang mga Pilipino, mga missionary sa ibang bansa, kundi pagpapalain. Kaya yung nangyayari sa ating bansa, sa tingin mo para bang ano na yung mangyayari? Bakit ganito? May pag-asa pa ba kami? Puro korupsyon.
Puro kaguluhan, away-away, siraan-siraan, parang wala nang nangyayari. Parang nang wala na tayong inaasahan. Kaya ang panalangin natin, Lord, yung nangyayari sa aming bansa, yung kalooban mo, Panginoon, ang masunod. Dito sa lupa, parang nang sa langit. Pinakita kung ano yung magandang plano mo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Yung po yung mangyari, maranasan namin dito sa aming bansa, dito po sa lupa. Ibig sabihin, hindi lang po basta inilagay yung panalangin, Lord. Ang kalooban mo sa dito sa lupa, hindi lang po basta sinabi, kasi meron po kapangyarihan. Amen. Sa buhay mo, sa buhay ng pamilya natin, may plano sa establish na po sa langit yan. Kung nanalangin ka, Lord, yung kalooban mo po sa aking pamilya ang masunod. Na hiniling mo na yung ultimate sovereign will at plano sa iyong pamilya ang siyang mangyari dito sa lupa magkaroon ng katuparan. Pero minsan hindi nagkakaroon ng katuparan, nagkapapawarte-warte. Ang bawat sa atin, alam na yun mangyayari sa atin sa araw-araw. Planatin na yan. Kaya minsan nagigis ka rin yung magandang plano doon sapagkat matigas ang ulo natin. Ang sinusunod natin, yung kalooban natin, kesa kalooban po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So kaya napakalaga po na maunawaan po natin itong ating pinag-aaralan na laging kalooban po ng Panginoon. Kasi po merong mga teaching. Kasi po tayo po yung nanood sa Facebook, sa YouTube. Maraming teaching na talagang maaakit ka eh. Talagang maiinggan ka kasi maganda magsalita. Pero, pag tinignan po natin yung kanyang pagtuturo, yung po mga prosperity preacher, sila po yung nagtuturo, ang turo po nila, pwede kang pumili kung ano man vision mo, kung ano man business mo, kung ano man plano mo. At ilingin mo sa Diyos na pagpalain yung mga vision mo, yung plano mo, yung business mo, at ikaw ay tutulungan ng Panginoon para magtagumpay at magkaroon ng katuparan ang panalangin mo. Sabi po ng isang preacher, you were created to be successful, to accomplish your goal. Kung ano man yung goal mo, sabihin mo sa Panginoon, pagpalain yung goal ko at yun po ay tutulong para magkaroon ng katuparan yung goal mo. Ganun po sinasabi ng Bible. Lagi nang sinasabi, you are created to be successful. You are created to be rich. You are created na ganito. Kung ano man yung pangarap mo sa buhay, kung ano yung pangarap mo, anong plano mo, sabihin mo sa Panginoon na pagpalain at pagpapalain ni Lord at tutulungan ka para matupad. Pero hindi po ganoon ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ang Diyos po, sinasabi po naman ang Diyos ay hindi na andyan para tulungan tayo na matupad yung pangarap natin. Hindi siya nandiyan para tulungan tayo matupad yung ating pangitain o matupad ang mga gusto natin. Hindi po ganoon. Sinasabi ng Biblia, kung ano yung pangarap ni Lord sa atin, yun ang matutupad. Kung ano yung pangitain ni Lord sa church, na naayon sa kanyang pangitain, yun po yung matutupad. Amen. Kaya kung napakinggan po natin sila, you are created to be successful. Ano man ang pangarap mo sa buhay, sabihin mo sa Panginoon na pagpalain ka, at tutulungan ka na matupad ang iyong mga pangarap. Hindi po gano'n. Hindi yung pangarap natin. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Bible. Amen. But the Bible does not teach us that God exists to help us do what we want to do our will, to do our plan, to do our vision, to do our dream. Hindi po gano'n ang sinasabi. Sabi po ng Psalm 103 and other scripture clearly proclaim that God is the sovereign King and we exist to do His will, not our will, to do His plan, not our plan, to do His vision, not our vision, to do our dream, not our own dream. Jesus does not teach us to pray, God bless my will, God bless my plan, God bless my ganito. Hindi po gano'n ang tinuturo. Na kapag tayo may plano, sasabihin mo ng Lord, pagpalain yung plano ko. At pagtapos maniniwala ka, tutulong ng Lord, mas magandang. Hindi po gano'n. Lord, yung ano yung plano mo sa akin? Yung po ang mangyari.
Hindi yung sarili nating plano, hindi yung sarili nating pangitain, kundi yung pangitain ni Lord. Yung plano ni Lord para sa atin. Instead, He teaches us to pray every day, Thy will be done. Palakpakan po natin ang Panginoon. The first version of Christianity says, I will pick out whatever I want to do. And God will bless my plan, my vision. Hindi po ganun yung false Christianity. Genuine Christianity said, Lord, tell me what you want me to do. And help me to do your will. Panginoon, sabihin mo po sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. At tulungan mo po ako nang gumagawa ko ang kalooban mo. Lagi ang kalooban po ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin sa Lord. Asking God to bless your vision, your will, to bless your dream is not even Christianity at all. Ito po sabi ni Billy Graham. Asking God to bless your will, to bless your vision, to bless your dream is not even Christianity at all. Hindi to Christianity. Pag sinabi niya, Lord, pagpalain mo po yung kalooban ko. Pagpalain mo po yung gusto ko. Panginoon, pagpalain mo po yung pangarap ko. Pagpalain yung pangitain ko. Tulungan mo akong matapang. Sabi, hindi po ito Christianity. Sabi po ni Billy Graham, it is not even Christianity at all. Ask God to bless His will in your life. To bless His dream in your life. Yung po ang panalangin natin. Na tayo po ay pagpalain ng Lord yung kalooban niya sa ating buhay. Yung plano niya sa ating buhay. Yung pangitain niya sa ating buhay, hindi yung ating sariling pangitain. Sasabihin natin pagkatapos, pagpalain mo Panginoon yung pangitain ko. Pagpalain mo yung pangarap ko, Panginoon. Tulungan mo ako na matupad. Hindi po gano'n. Kundi yung pangarap ni Lord sa iyo. Amen. Yung plano ni Lord sa iyo. Kasi minsan, sa totoo pag gano'n yung nangyayari sa atin, minsan may plano na tayo, gagawa tayong sariling plano. Tapos ituturo natin sa Lord, ito po yung plano namin. Pagpalain po yung plano namin. Pero ang dapat, bago gumawa ng plano, magtatanong sa Lord, ano po yung plano mo sa simbahan? Ano po yung mga goal na dapat po namin gawin para sa simbahan? Lagi yung kalooban ni Lord. Hindi, kasi minsan, nagawa na natin, na kapag nag-agree na tayo, ano yung gagawin? Pagkatapos ituturo namin sa Lord, pagpalain mo po yung aming na pagkasunduan. Hindi mo gano'n. Dapat, yung pagkakasundan po natin sa Panginoon. Tama po ba yung pagkasundan namin Panginoon? Hindi yung kalooban namin ng sunod. Hindi ang kalooban mo. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. Ask God to bless His will in your life, to bless His dream in your life. Not your will, not your dreams, but God's will and dream in your life. Meron pong malaking pagkakaiba yun. Hindi po yung Lord, papalain mo ang kalooban ko, papalain mo ang plano, hindi kaysa dun sa Lord, bless it. Pagpalain mo po yung kalooban sa aking buhay, pagpalain mo yung pangarap sa akin, malaki po yung pagkakaiba. Nagbigay po ng example si Billy Graham, sabi po niya, for example, a young man who says, Lord, I want to be the best basketball player in the world. Sabi po, Kristiyano po ito, sabi niya, Panginoon, gusto kong maging best basketball player in the world. Lord, help me to the professional. Lord, help me na ako'y makapasok sa NBA, maging professional basketball player ng NBA at maging best basketball player ng NBA. And his whole focus is God's helping him reach his dream to be a professional basketball player. Tama po ba yun? Kasi nakapokus po siya, meron na po siyang desisyon sa sarili niya na gusto niya maging NBA, maging professional basketball sa NBA, gusto niya maging best basketball player sa NBA. Pagkatapos sa kanya, Lord, tulungan mo po ako na magkaroon ng katuparan. Yung akin pong pangarap. Tama po yun. Hindi po tama. Ang panalangin, Lord, ano po yung kalooban mo po? Gusto ko maging basketball player ng NBA. Pero Lord, hindi ang kalooban, hindi ang kalooban mo. Amen. Kaya minsan, pinipili, hindi nangyayari kasi hindi kalooban. Minsan naman, pinapahintulutan na sa mangyari, pero ang mangyayari ay hindi ka magtatagumpay.
Amen. Kasi pinilit natin. Pinabayaan natin. Sige, makulit ka eh. Di ba minsan mayroong mag-ibang bansa, Panginoon, ako po ay nagpaplano maging. Kalooban mo po ba, Lord, ako po ay mag-ibang bansa. Doon po ako magtatrabaho. Siyempre, ikaw po ay nagtanong sa Panginoon, Lord, kalooban mo po ba na ako po ay magtrabaho sa ibang bansa? Maghintay po tayo ng specific message ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Maghintay tayo ng direction sa Panginoon kung talagang kalooban niya. Kasi minsan pinapanalan, Lord, your will be done. Pero hindi pa po nagbibigay ng sagot ang Panginoon. Inuunahan na po natin. Tayo po naging ibang bansa na. Pagdating sa ibang bansa, hindi naging maganda ang trabaho. Napauwi po dito. Na-blacklisted pa. Sinisi ang Panginoon. Pinanalangin, Lord, kalooban mo ba na ako po ay mag-abroad? Your will be done. Siyempre, mag-ikay po tayo. Nung magsalita ang Panginoon, kung kalooban ni Lord talaga, hindi, inunahan mo na. Pagdating doon, nagka-aware, di ba, di trabaho, magkatapos sisisihin mo pa ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. In real Christianity, it is not our will that we are praying to be done, but it's God's will. Yung kalooban po ni Lord, yung plano ni Lord. Sabi po ni Pastor Greg Laurie, ito po yung sinulat niya. Prayer is not bending God's way, it is bending us His way. Ulitin po na, prayer is not bending God's way. Ang panalangin, hindi po natin payuyuin yung kaparaanan ng Panginoon. Hindi tayo iyuyuko doon sa kaparaanan ng Panginoon. Hindi natin igigiit yung paraan natin, kundi tayo po ay doon po tayo aayon sa paraan niya. Prayer is not bending God's way, it is bending us His way. Our prayer, our prayer is not to be, God, bless what I want to do today. Sabi niya, ang ating panalangin, hindi po ganito dapat natin panalangin. Lord, pagpalain mo po kung ano ang gusto kong gawin ngayon. Sabi ni Laure, hindi yung dapat natin ang panalangin. Dapat, Lord, ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Kung ano mo po yung gusto mong gawin ngayon, pagpalain mo po na masunod ko ang kalooban mo. Di Lord, pagpalain mo po kung ano ang gusto kong gawin ngayon. Amen. Hindi po ganun ang panalangin. Sabi po ni Greg Laurie. Sabi po niya, our prayer is not to be, God bless what I have chosen to do with my life. Panginoon, pagpalain mo po ang pinili kong gawin sa aking buhay. Sabi niya, hindi ganoon ang panalangin. Dapat na panalangin, Lord, Panginoon, ano po ba ang gusto mo para sa akin, Panginoon? Ano mo po yung gusto mo para sa akin? Tulungan mo ako na magawa ang iyong kalooban. Amen. Our prayer is not to be, God, bless what we have already decided to do as a church. Panginoon, pagpalain po kung ano po yung amin na pagdesisyon na gagawin sa church. Ito yung sinasabi natin. Nagdesisyon na tayo pagkatapos at dadalangin natin. Lord, pagpalain mo yung desisyon namin. Ang problema, baka yung desisyon po natin, hindi po yung desisyon na Lord sa church. Yan pa na, Lord, ano po ba yung desisyon mo para sa church? Ano po ba yung kalooban? Ano po yung dapat namin gawin para sa church? Ano po ba yung plano mo? Di ba? Kasi ang kalimitan, gumagawa tayo ng plano pagkatapos ilalatag natin sa Panginoon. Ito po yung plano namin. Pagpalain mo, Panginoon, tulungan mo kami na matupad yung aming mga pinagplanuhan. Hindi po ganun sinasabi ng Bible. Hindi plano natin, kundi plano ng Panginoon. Hindi pangarap natin, kundi ang pangarap ng Panginoon. So ano man ang pangarap mo, ano man ang plano mo, sabihin mo sa Panginoon. Lord, ang plano ko, gusto ko pong maging artista, Panginoon. Kasi sobrang ganda ng lalaki ko, Lord, gusto ko maging artista. At gusto ko, Panginoon, ako po yung bida. Pero Panginoon, hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, bawat ang mga gagawin natin, lagi ang dulo, Lord, your will be done. Palakpakan po natin ang Panginoon.
So when we pray like Jesus himself prayed, not will, but will be done, we are asking God to help us know and help us to do His will. Roman number 3, praying for God's will to be done. How do we pray every day for God's will? Dapat araw-araw, ipinapanalangin po natin yung kalooban po ng Panginoon. How to pray every day for God's will. We can do that in several different ways. Una, praying for God's will in our big decision. Sa malalaking decision pong gagawin natin sa ating buhay, ipanalangin po natin ang kalooban po ng Diyos. Amen. Lord, ano po bang, pag ikaw ay gumrad dito, Lord, ano tawag dito, yung mga, ano po bang kurso, Panginoon? Ang kalooban mo para sa akin, Lord, ito po yung gusto ko, Panginoon. Pero ano po ba yung kalooban mo, Panginoon? Yung kalooban mo hindi yung sa akin, Panginoon. Kasi malalaking desisyon na. Gusto ko na pong mag-asawa, Panginoon. Ito po yung lalaki na gugustuhan ko, Lord. Siya na po, Panginoon. Pero Lord, di yung kalooban ko, masarap, hindi yung kalooban mo. Ano mang mga big decision ang gagawin po natin sa mag-asawa, sa business, sa marriage, ano mang malalaking desisyon, dapat po hihiling na, Lord, yung kalooban mo, Lord, ako yung magre-retire na. Ganito po, may tatanggap po akong pera. Ano po ba yung gusto mong gawin ko sa perang natatanggap ko, Panginoon? Dapat laging nagtalog yung kalooban mo. Hindi yung pagkatanggap natin yung ating benefits, nag-retire tayo, magpaplano na tayo, tapos sasabihin natin sa Panginoon. Bago natin gawin yung plano, sabihin mo natin sa Lord, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Magtatayo ako ng business, Lord, ano ba yung business na kalooban mo na nabuksan ko, Panginoon, for your glory? Amen. Ano man mga malalaking desisyon na ating pong gagawin, dapat lagi po natin hinihiling sa Panginoon. Ang kalooban niya po ang masunod. Hindi po yung mga kalooban natin. Sabi po ng Henry T. Blackaby, founder of the Black Day Ministries International, and an influential evangelical pastor and authors of many books. Sa kanyang pong libro, sa kanyang best-selling book called Experiencing God, he says, if we want to find God's will for something, use 4 elements. Sabi niya, kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos sa isang bagay, use the 4 elements. Ang unang elements, God's word, salita po ng Panginoon. Halimbawa, gusto mong mag-asawa na. O halimbawa, gusto mong mag-abroad at doon magtrabaho. Ang unang gagamitin natin element, the Word of God, salita po ng Diyos. What does the Bible say about it? Ano ang sinasabi ng Biblia doon sa plano mong mag-asawa? Ano sinasabi ng Bible? Does God give you a special word of direction for it? Ang Diyos ba'y nagbigay ng special na direction doon sa plano mo na mag-asawa doon sa plano mo mga ibang bansa? Meron bang sinabi ang Bible na direksyon na dapat mong gawin? So dapat sinasampul sa kanya salita po ng Diyos. Another, pray about it. Pag-pray po natin. Kung gusto mo na mag-asawa, gusto mo mag-abroad, ipag-pray mo, Lord, yung kalooban mo ang masunod. Kasi pagpunta po sa ibang bansa ay hindi po madali yan. Marami napapahamak. Pero pag ikaw ay nakapagpunta sa ibang bansa, pinanalangin mo po yung kalooban ng Diyos, naandun po yung protection ng Panginoon, naandun po yung pag-iingat ng Diyos. Kasi bakit? Inintay mo yung sa Lord, kalooban mo, gusto ko mag-abroad, gusto ko mag-asawa, Panginoon. Pero not my will, but your will be done. Kaya napakalaga pa panalangin po natin. Pag ikaw ay napag-abroad, na nagbigay ng go signal ng Diyos sa Biblia, asahan mo natin na magiging matagumpay ka. So number 1 po, God's word. Another is pray about it. And number 3, what circumstances has God arranged that might lead you in one direction or another? Has He opened a door or closed a door? Anong circumstansya ang inayos ng Panginoon na mag-aakay sa'yo papunta doon sa pupuntahan mo? Meron ba sinaraduhan na pintuan o meron panibagong pintuan binuksan? Kinakalagay para ano po ba yung pagkakataon, ano ba yung interest ni Lord? Ano po yung interest ni Lord na circumstansya na magtuturo sa'yo, maglilit sa'yo talagang gusto mo na mag-asawa?
na talagang gusto mo magpunta sa ibang bansa. So lagi po nakadepende po doon po sa leading po ng ating Panginoon. Number 1, ask for godly counsel. Tayo po ay hingi ng payo sa mga kaibigan po natin. Not just your friends, but ask godly, wise Christian people for their advice in God's way. Hingi ka ng advice. Kung gusto mo na mag-asawa, hingi ka ng advice sa mga Christian leaders, sa pastor mo, para idudulot sa Panginoon kung kalooban na ng Diyos. Na ikaw ay mag-asawa, kalooban ng Diyos na ikaw ay maging ibang bansa. Napakarami po ako nakita kilala. Gustong-gusto mga ibang bansa, pero hindi po pinapahintulutan ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi ilang beses siya nakita ko Pagdadating sa interview, nire-reject po sila. Samantalang yung iba, ang bilis. Pero bakit gano'n? Kristiyano naman, naglilingkod kay Lord, gusto mong ibang, pero ilang beses nire-reject. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi niya kalooban ni Lord. Ibig sabihin, hindi maganda yung mangyayari sa kanya. Ganun po kabuti ang Diyos. Amen. Minsan yung mga gusto natin nire-reject ni Lord. Kasi bakit? Alam ni Lord, kapag nagpunta ka doon, baka makalimot ka na sa Kanya. Baka maging iba na ang takbo ng buhay mo. Lahat ng bagay sa ating buhay, ito po ay scripted na. Sabi ng Pag, alam mo kung ilang taon na hapon na aking buhay, sa mga sa pag ito'y nakatala sa katpuntaraan, matagal ng parang kastor ang mayroon. Alam na ng Panginoon. Kung nagpaplano ka pumunta sa ibang bansa, alam nyo kung anong mangyayari sa pagdating sa ibang bansa. Alam na. Kaya kung ikaw nagnanais ka ng mga ibang bansa, hindi ka pinapayagan ng Panginoon, sinasabi, Lord, yung kalooban mo sunod at hindi ka pinanana. Ibig sabihin, kalooban ni Lord, huwag kang umalis. Pero minsan meron po nagpupumilit. Meron ng message si Lord sa kanya, meron ng mga pangyayaring nagpapatunay na hindi siya dapat pero pinipili. Kaya pagdating doon, hindi po maganda ang nangyayari. Kasi bakit? Kasi sinabi na ng Panginoon, anak, hindi ko kalooban na pumunta ka dyan, dito ka anak. Pero pinilit natin, pagdating po natin doon, huwag natin sisisihin ng Panginoon kapag meron hindi maganda ang nangyari po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So prayer is an important element in finding God's will to our big decision. Pray for God's will for our daily decision. Sa pang-araw-araw po nating desisyon. Ipagpe-pray po natin na kalooban ng Diyos ang siya pong masunod. Every morning before the start of the day, we should ask God to show us what is will for us to do that very day. Lord, help me to do your will. Panginoon, pag-isip natin, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin sa umagang ito? Yung kalooban mo, Panginoon, na masunod, yung daily decision po natin. Nakalagaya. Meron nga po akong narinig, siya po ay pastor. Ang sabi niya, lahat ng kanyang ginagawa, tinatanong sa Panginoon. Halimbawa, linggo. Sabado pa lang, Biyernes sinasabi, Lord, ano po ba ang isusuot ko sa linggo, Panginoon? Hindi yung kalooban mo, ano po ba ang isusuot ko sa linggo? Pinagpe-pray niya. Pag sa'yo kang bibili, sa mo, Lord, ano po bang kulay ang bibilin ko? Ano po bang pantalon ang bibilin ko? Di ba parang, sa tingin niyo, pero sa palagay nyo, sa piningin nyo, kasi kung tingin, parang ano ba yan? Pati ba naman? Lord, saan ba ako kakain, Panginoon? Sa Jollibee ba? Sa McDo ba, Panginoon? Sabi nyo, kung ka na kumain ka, umigiran, kung sabay kumain, makakasipin. Parang lahat na lang ng gagawin, itinatanong kay Lord. Sa tingin natin, parang ano ba naman yan? Pati pa naman kakain ka lang. Lord, magsisiyar ba? Lahat sinasangguni.
Sa atin, ang tingin natin parang weirdo naman, para namang ano ba yan? Pero sa paningin ng Panginoon, aba, ito po si Lord eh. Isipin mo naman, lahat ng gagawin. Isinasanggulod yung kalooban mo po ang masunod, Panginoon. Lord, ano bang ulam ang bibiling ko nila? Amen. Nakakatawa, pero pag iyon po ay ginagawa natin sa Panginoon, nalulugod po ang ako sapagkat sinasangguni po natin na ano man ang gagawin natin, siguradong kalooban po ng Diyos ang siya po mangyayari. Amen. Pag-pray po natin, yung kalooban ng Diyos ang mangyayari sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Pag-pray po natin, yung maging yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Sino po nagpe-pray? Lord, talagang pag tinignan po natin yung bansa natin, magulo. Kanya-kanya, ang daming fake news, away lagi dito, away doon. Wala na nga nagagawa, kundi puro politics eh. Wala na. Ngayon, bilang mananampalataya, sabi ng Bible, pray for the king. Pray for your leaders. Yung nagpe-pray natin, Panginoon. Lord, yung pong nangyayari sa bansang Pilipinas, doon po, Panginoon, sa graft and corruption, sa flood control, Panginoon, Lord, yung kalooban mo po ang masunod. Hindi yung kalooban ng mga senador, hindi kalooban ng mga makapangyarihan, hindi yung kalooban mo ang masunod sapagkat ikaw nakakalap kung sino po ang merong sala. Amen. Kaya yun ang prayer natin. Lord, yung kalooban mo sa bansang Pilipinas ang maganap para dito sa lupa, para lang nasa langit. Amen. Tayo po, bilang mga mananampalataya, ang dapat magkaroon ng concern sa nangyayari. Kasi yung iba, pabayaan natin yun kasi hindi mo mga Kristiyano, hindi po. Kapag hindi maganda ang nangyayari sa lugar natin, sino po ang tatanungin ng Panginoon? Ang tanong, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng simbahan nyo at bakit maglod sa lugar nyo? Anong ginagawa ng simbahan nyo? Anong ginagawa ng mga naman pinagpapanalangin po sila na kalooban doon sa mangyari sa kanilang buwan? Tayo po ang tatanungin ng Panginoon. Kung magalaw ang Pilipinas, tayo ang tanong ginagawa ng mga mananampalataya sa Pilipinas at puro korupsyon na nangyayari. Kaya ang prayer na, Lord, your will be done here on earth as it is in heaven. Yun ang panalangin natin. Makapangyarihan po yan. Sapagkat ipinapanalangin natin yung established na plano ng Lord sa bansang Pilipinas, established sa langit, ang ating nila magkaroon ng katuparan dito sa lupa. Pero lahat ng nararanasan po ng ating bansa, bahagi sa magandang plano ni Lord sa bansang Pilipinas. Maging nararanasan mo sa iyong buhay. Hindi po yan aksidente. Wala pong aksidente sa buhay Kristiyano. Hindi po na lahat na nararanasan natin kalooban ng Diyos. Pero lahat ng nararanasan natin, pinahintutan sa maranasan natin. Sapagkat yan po ay bahagi ng magandang plano niya sa ating buhay. Ang malagaan man ang nararanasan natin, magpasakot tayo sa Diyos at wag po natin sisisihin ng Panginoon. Lagi natin tingnan, bakit nung narating yung sarili natin? Amen po ba? Amen. Lahat ng nararanasan po natin, alam ni Lord yan. Hindi po siya kailanman na sorpresa. O si Karen na-promote. Na-sorpresa naman ako, hindi po alam. Wala pa nasusunod. Alam ni Lord. Alam ni Lord kung ano yung nasa isip mo ngayon. Alam ni Lord kung saan ka pupunta pagkatapos ng gawain ni Lord. Ito. Alam ni Lord kung ano yung ulam mo ngayon. Alam ni Lord. Walang lihim sa ating pong Panginoon. All things are naked and open unto the eyes of the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pray for God's will to be done in our country. Kasi kung titingnan natin, yung mga maraming talagang sa corruption, pag makikita mo, minamaniobra, may manipulation eh. Kaya panalangin natin, Lord, your will be done. Yung kalooban mo ang masunod, Panginoon, sa ombudsman. Yung kalooban mo masunod sa Department of Justice. Lord, yung kalooban mo ang masunod sa Supreme Court Justices, Panginoon. Yung kalooban mo sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan.
Yung kalooban ng Panginoon ang masunod. Yun po ang panalangin natin, gaya ng dito sa lupa, gaya ng sa langit. Amen. Yun po ang ating responsibilidad bilang mga mananampalataya. Na araw-araw, malaking desisyon, maliit na desisyon laging, Lord, kalooban mo ba itong gagawin ko? Ngayon, dumating ka sa simbahan, kalooban ni Lord dyan. Huwag mo nang tatanungin, Lord, puyat po ako kagabi. Kalooban mo ba, Panginoon? Ako ba'y magtsatsan o hindi? Kalooban mo na ako ba'y matulog na lang? Hindi kalooban ni Lord dyan. Kalooban ni Lord, tulog po tayo sa gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Rosaria, dito tayo nagtatapos, isang kwento. Rosaria Butterfield was for many years a liberal lesbian professor in Syracuse University in New York. Ulitin ko natin. Si Rosaria Butterfield was for many years a liberal lesbian professor in Syracuse University in New York. But in doing research for a paper on evangelical, she began to read the Bible herself. And it slowly began to save a life. In her book, Openness Unhindered, she writes about how John 17:17 impacted her. Sabi po ng John 7:17, if anyone is willing to do the will of God, will find out whether my teaching comes from God or whether I speak of my own. Sabi niya, he said, this verse really hit her heart. Up until then, she wanted God to show her on her own terms why homosexuality was wrong. Ulitin ko natin. She said in this verse, really hit him. Up until then, she wanted God to show her, ipakita sa kanya, on her own terms, why homosexuality was wrong. Gusto niya ipakita ng Diyos sa kanyang sariling term, kung bakit yung homosexuality ay mali. But she said, he saw that Jesus was saying, you have to be willing to do His will first before He will show you His truth, not the other way around. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, kinakailangan ka munang willing kang gawin yung katotohanan bago ko sabihin sa iyo, willing kang gawin yung tama bago ko sabihin sa iyo yung katotohanan. She showed there that Jesus was saying, you have to be willing to do first His will before He will show you His truth. Bago niya sabihin yung katotohanan, kasi ang tanong po niya, bakit yung homosexuality ay wrong? Kaya ang sabi sa kanya, you have to be willing to do His will first before He will show you His truth, not the other way around. Kinakailangan ka. Willing ka, nagawin mo na yung kalooban niya. Para pag sinabi niya yung katotohanan, pag sinabi niya mali ang homosexuality, gagawin mo, susundin mo. Kinakailangan magkaroon muna ng willingness bago ko sabihin yung katotohanan sa itinatanong mo. Yun po yung message sa kanya. Kinakailangan, kasi nga, pag sinabi ng Panginoon, yung homosexuality mali, kasi ganito. Eh, hindi ka naman willing, wala rin. Pero ang sabi niya, ganito po. But she said he saw that Jesus was saying, you have to be willing to do His will first, before He will show you the truth, not the other way around. She said she came to a real crisis of faith. Could I will to do God's will in this? She wrote, I prayed that night that God would give me the willingness to obey before I understood. Pinanalangin niya po, from the heart, sabi po niya, I prayed that night that God would give me willingness from the heart to obey before I understood. And God answered and gave me the willingness to obey His will. Nagkaroon po siya, pinarayan niya, nagmukha siya ng willingness. Nung sinabi ng Panginoon katotohanan, sinunod po niya yung katotohanan. At siya po ay pinalaya ng Panginoon mula sa pagiging lesbian. Kasi ang kanyang panalangin, Lord, bigyan ko ng willingness to obey. At alam ng Panginoon na galing sa puso niya. Ibigay ng Panginoon. Kaya nung sinabi naman yung katotohanan kung bakit wrong, maraming dahilan kung bakit, sinunod niya po ang Panginoon sa pinalaya ng Panginoon sa homosexuality.
Because sometimes, if we are really honest, like Rosaria Butterfield was there, we will admit. We know the truth is, but we don't even want to do God's will. In that case, I think it can be good prayer to pray like she did. Amen. Dapat maging willing muna tayo. Bago sabihin ng Panginoon, why homosexuality is wrong? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, maging willing ka muna. Nagawin yung kalooban ko bago sabihin siya katotohanan. Kung nakita ng Panginoon yung willing sa sinabi mo sa kanya, siya po yung nakala niya. Amen. Hallelujah. We know the truth, but we don't even want to do the truth. Lord, just make me willing to do your will. Give me the will to even do what is right if we are really honest between us and God. Hallelujah. Pero binaman na alam na po natin yung will po ng Panginoon, yung pong known will of God. Pag sinabing known will of God, yung kalooban ng Diyos na alam na natin nasa Bible. Sabi ng Bible, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yun, din gabi araw. Pero alam natin, kalooban na, pero hindi natin nagagawa. Sabi ko ng Hebrews 10, huwag mong kaligtaan, gumalaw sa gawain gaya ng ginagawa ng iba. Alam natin yung kalooban ng Diyos, pero hindi pa rin natin ginagawa. Di ba? Kaya ang ating dalangin, Lord, make me willing to do your will. Give me the will to do what is right if we are really honest between us and God. Every day, we need to have our own personal Gethsemane as we pray to God, Thy will be done. Yung kalooban po ng Diyos, yung mangyari sa ating buhay, sa inyong buhay, sa buhay ng ating pamilya, maging sa nangyayari po sa ating pong minamahal. Sa tayo po yung mga mananangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa makiling mensahe. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, na yung pinag-aralan namin, Your will be done. Marami yung bagay na kaming ginagawa, Panginoon. Pinagawa po namin na hindi po namin tinatanong sinasangguni kung ito'y kalooban mo, Lord. Patawarin mo po kami. At bigyan mo kami ng willingness, Lord, willingness. Na every decision, small or big decision, isangguni po namin sa iyo. Pero masigurado po namin anumang decision, malaki maliit, masigurado po namin na ito po ay ayon sa iyong kalooban namin, Panginoon. Alam po namin, kapag kami po ay sumunod sa kalooban mo, ginawa namin ang kalooban mo, kami po ay magtatagumpay, makakating sa finish line, at makakasama pagdating na araw doon po sa langit ay yung kinaroroon ng Panginoon. Maraming salamat. Tulungan mo po kami na hindi yung kalooban namin masunod, kundi ang kalooban mo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa natin tumayo sa ating pong Numbers chapter 6 sa ating benediction. Amplified. Tayo po. Ganyan po natin yung kami natin. Yan po ay gesture na tinatanggapin natin yung blessing. Number chapter 6, begin verse 22. Ito bang sinasabi, babasahin ko sa Amplified Bible. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Release receive the blessing. Hallelujah. Maraming salamat. Pagpalay mo ang bawat sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.